retreat house sa Tagaytay. Babe, may nakita akong secret location sa Tagaytay. Di pa gaano dinalayo. Ani Erica habang hawak ang cellphone. Sigurado ka bang safe yan? Tanong ni Mark habang nagmamaneho. Oo naman. Sabi ng mga locals, abandoned hotel daw ito na dating tinayuan ng retreat house. Pero ngayon, parang nawala na siya sa mapa. Habang paakyat sila, lumalapot ang fog. Tumahimik ang paligid. Parang naputol ang oras. Sa rearview mirror, may naaninag si Mark na parang nakasakay sa likod nila. Paglingon niya, wala. Natagpuan nila ang lugar. Isang lumang gusali na may faded signage. Casa Nieves Retreat Hotel. Napapalibutan ng mga pine trees. Tahimik. Pero ramdam mo ang bigat ng hangin. Gusto talagang pumasok? Tanong ni Mark. Saglit lang. Or content lang. Pumasok sila. Sa lobby, may lumang piano. May mga sira-sirang upuan. At mga larawan ng mga madre at retreat participants. Karamihan sa kanila, blanco ang mukha sa litrato. Ang creepy, bulong ni Mark. Biglang tumugtog mag-isa ang piano. Habang nag-iikot, napansin ni Erica ang isang lumang libro na nakabukas sa altar sa chapel ng hotel. Ang nakasulat, tuwing ika-13 ng buwan, may bumabalik upang sunduin ang mga naliligaw. Hindi lahat ng umakyat ay nakakababa. Si Mark, biglang nakarinig ng iyak mula sa isang kwarto sa 3rd floor. Nang sundan nila, wala namang tao. Ngunit pagtingin nila sa loob ng silid, may lumang TV na biglang bumukas. Ipinapakita roon ang footage nila. Pero walang nakakabit na camera. Habang bumababa sila, nakasalubong nila ang 2 batang babae. Magkakambal. Nakaputing damit. Duguan ng paang walang sapin. Bakit kayo nandito? Tanong ni Erica. Naglalaro kami. Gusto mo bang sumama? Sabay ngiti na parang hindi tao. Nang lumingon si Mark, wala na roon ang kambal. Erica, we need to go. Now. Lumabas sila ng gusali. Pero tila nag-iba ang paligid. Hindi na nila makita ang sasakyan. Wala na rin ang kalsada. Pine trees lang, ulap at katahimikan. Anong oras na? Tanong ni Mark. 3 p.m. pa rin. Kanina pa 3 p.m. Paulit-ulit sila ang umiikot. Ngunit sa bawat pag-ikot nila, bumabalik sila sa harapan ng hotel. May napansin si Erica sa lupa. Isang bracelet na kanya. Pero iniwan niya yon sa loob ng kwarto sa Maynila. Nagdesisyon silang bumalik sa loob para maghanap ng paraan palabas. Sa hallway, napansin ni Mark ang isang pinto na kanina ay nakasarado. Ngayon ay bukas na. Pumasok sila at nakita ang isang projector na may lumang film reel. Pinanood nila ito. Nakapanlulumong eksena. Mga retreat participants na isinasakripisyo ng mga madre. Isang ritual upang manatiling nakatayo ang hotel.
at hindi tuluyang lamunin ng lupaing kinalalagyan nito. Sila ang tinatawag ng mga nilalagas ng ulap. Biglang naputol ang film. May lumabas na anino sa likod. Kaya pala hindi na to tinutungo, ani Mark. Kinuha tong lugar na to na alay. At tayo ang susunod. Dagdag ni Erica. Habang tumatakbo sila palabas, muli nilang nakita ang kambal. Ngunit ngayon, sira-sira na ang mga mukha nito. Parang nadurog na porselana. Hindi kayo makakauwi. Kayo na ang bagong tagabantay. Bulong nila. Napunta sila sa isang silid na may 2 pinto. Sa itaas nito, may nakasulat. Isa lang ang makakauwi. Nagkatinginan sina Erica at Mark. Hindi ko gagawin to. Iyak ni Erica. Ngunit ang buong gusali ay nagsimulang lumindol. Tumutulo ang dugo sa kisame. Umiikot ang mga pinto. Humihila na ng anino ang sahig. Isa lang ang dapat maiwan. Sabi ng isang madre na wala ng mukha. Ako na lang, sabi ni Mark. Mulat sa pool, alam kong may mali. Ako ang nagaya. Hindi, higil ni Erica. Ngunit itinulak siya ni Mark sa isang pinto. Patawarin mo ako, Erica. Mahal kita. Isinarara ng gusali ang pinto at lumiwanag ang paligid. Isang linggo ang makalipas. Natagpuan si Erica sa gilid ng highway sa Tagaytay. Nito, hindi alam ang pangalan. Hindi matandaan kung paano siya nakarating doon. Ngunit sa footage ng cellphone na matatagpuan sa bulsa niya, may isang huling video. Si Mark, nakatayo sa harap ng hotel. Sa likod niya, ang kambal. Nakangiti. Salamat sa pagsama sa amin.